Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong April 9 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Bonk at mapapansin po natin na ang kanyang market price ay naglalaro po rito sa isang symmetrical triangle pattern. At ngayon ay mapapansin po natin na ipit na yung kanyang market price dito sa dulo ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Kaya malamang ay bukas or ngayon ay posible po siya maranas ng breakout dito sa lalong-lalo na dito po sa kanyang ibabaw na bahagi. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliwan po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanilang X account dito. Kung ano ba ang bago sa kanilang kung anong bagong tweet nila rito. Yan po, last 8 hours, reminder from the dog, use glasses when you look at the solar eclipse. Don't let your eyes get bonk. Kaya yan po ulit. Ang tungkol po ulit ito sa solar eclipse. Pero hindi po yan kita dito sa atin. Yan, dito sa bandang western countries daw po malinaw map na mapagmamasdan ang solar eclipse na ito. At nagbigay po ng reminder itong si Bonk na bago daw po natin pagmasdan ang solar eclipse na ito ay magsuot daw po tayo ng mga sunglasses para maprotektahan yung ating mata. Kasi nakakasira daw po ito ng mata kung direkta po natin pagmamasdan yan nang walang proteksyon ang ating mga mata. Yan, dito naman last 12 hours, let's Bonk domain names have just reached an amazing milestones. 10,000 people have now claimed their Bonk Dragon Tail attribute by registering Bonk Ino Let's Go Bonk domain name. Kaya yan naman po ang kanilang nakamit na milestone dito po sa kanilang Let's Bonk na domain. Ayan, .let's bonk. Ayan naman po, last 14 hours. Good morning, bonkers. Brand new week. Ayan. Kumikembot pa siya. At naglalaro po siya ng kanyang turotot. Ayan, isa lamang po itong pagbati ng magandang umaga para sa lahat. Ayan ang ating mga latest na tweet dito kay Bonk. At balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame. At ayan na nga, mapapansin natin na talagang ipit na siya. Nandito na po siya sa apex or pinakasulok ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Kaya ayan, kahit na anumang siguro ay baka magkakaroon ng breakout ay dito po sa ibabaw kasi kay Bitcoin ay mapapansin po natin kay Bitcoin na technical analysis ko na po siya kanina. At pagdating po sa kanya ay dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion. Sa kanyang upper portion dito. Kaya alam naman po natin na pagdating po sa mga ibang mga altcoins maging ang mga meme coins ay ginagaya po nila ang galaw ni Bitcoin. Kaya ang inaasahan po natin na mababasag dito ay ang upper portion ng symmetrical triangle pattern dito ni Bonk. Kaya ito po yung inaasahan natin na mababasag. Pero may posibilidad pa rin po na malamang ay dito sa ilalim. Ayan, magkakaroon ng breakout. Pero hindi po natin alam. Ang tanging magagawa po natin dito ay ang tutukan at bantayan kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Ngayon, sa mga hindi po nakakaalam ay ang symmetrical triangle pattern ay isa po itong signal. Nagbibigay po ito ng signal base po sa kanyang breakout. Pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion nito, isa po itong bullish signal kung saan ay nagsasabi po ito na ang magiging resulta po ng breakout na ito ay magpapatuloy po sa pag-angat sa presyo itong si Bonk.
Pero kung sakaling dito naman po siya nagkaroon ng breakout dito sa lower portion ng triangle pattern natin dito, ay yung kabaliktaran naman po ang ibig sabihin nito. Isa po itong babagsak po ito. Yan, or isa po itong bearish na signal. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ko nasabi na ang pinakamahalaga po ngayon dito sa kalagayan ni Bonk dito sa daily chart time frame ay ang bantayan natin ang upper part at saka lower part ng ating symmetrical triangle pattern dito kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Ngayon ay dito naman po sa ating dalawang indicator ay bearish po yung signal natin dito sa ating Hall Sweet indicator. Yan, pero lagging indicator po kasi siya. Ibig pong sabihin ay delayed yung kanyang signal. Pero pagdating po rito sa ating QQE mode indicator ay isa po siyang leading indicator kung saan ay siya naman po ay nagbibigay ng maagang signal. At mapapansin po natin dito na lumiliit yung mga sukat ng mga nabubuong QQE bars nito. Nagpapakita po ito na humihina na ang selling pressure. Kaya ayan, at kahit anumang oras ay pwede na pong magbago yung kanyang pagiging bearish trend ay magiging bullish trend na po siya. Yan po ang ibig sabihin yan kung pag lumiliit yung mga sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito sa ibaba. Kaya dahil dyan ay medyo mas mataas yung posibilidad na dito po siya magkakaroon ng breakout sa upper portion natin dito. Kaya ito po yung binabantayan natin dito. At ngayon ay siguro naman ay baka nakabili po kayo ng konti rito sa support line dito sa 40 digits 2148. Ay yan po ang pwede po nating i-take profit dito. Yan, pero konti lang po yung pagti-take profit natin. Wag po nating ibenta lahat kasi may chances pa naman na kung pag umabot po siya rito ay may chances po ito na magpatuloy pa ito sa kanyang pag-angat sa presyo. At kung pag nangyari yan ay at least meron pa ulit tayong pwedeng ibenta. Kaya wag po tayong magti-take profit, wag po tayong mag-all in na take profit dito. Unless na gusto na nating i-liquidate yung ating Bonk tokens at lumipat sa iba na mga assets. Kaya yan pong muli. Ang masasabi ko po rito kay Bonk ay mas tinututukan po natin dito ay kung saan po siya magkakaroon ng breakout dito. Malamang ay kung hindi po siya magkakaroon ng breakout ngayon ay baka bukas po siya makakaranas ng breakout. Pero kung hindi pa rin at talagang mananatili pa rin po siya dito sa loob ay siguro ay sa pangatlong araw na po dito sa April 11 na po siya siguro magkakaroon ng breakout. Or pwede pong umabot yan dito sa April 12 ay wala na po talaga. Magkakaroon na po talaga siya ng breakout dito sa April 12. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Bonk. At sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.